morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas na walang sawang sumuporta dito sa ating munti programa, thank you so much at mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy po tayo sa tagabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalo-lalo na doon galing po sa mga bangag ng mga vlogger bagabayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi bagayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos Administration sa katagalan bagabayan. Ang kanilang mga paninira ay magtotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Tuesday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre as usual, i-checkmar natin ang mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa listahan ang nanguna po si Ma'am Lerma Sondita. Meron siyang 64 na mga comments. Nandiyan po si Ana Cordoba. Meron siyang 38 na mga comments. Name na user o Name Hasigawa. Meron siyang 34 na mga comments. Angeline Quezon. Meron siyang 31 na mga comments. And also ka-name po na user na Erlinda Abonita. Meron siyang 36 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan po natin ang ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi rin pong nag-shares ng ating mga videos. Thank you so much. And also mga kababayan ko, i-acknowledge po natin ang ating po mga channel members. Nandyan si Katita Dar, Cosmo Defender, Pusong Inami, Barbara Butler, Susan Torres, Edmond Casillejo, Samuel Membrado, and Bia Bibar. Pasalamatan natin mga kababayan ang nabigay sa atin ng super thanks or pang-lemon na Sir Ivan. Thank you so much kay Ping C. Robin, nabigay sa atin ng $2 Canadian. Thank you so much. I-greet natin ang happy 18th anniversary and of course congratulations sa mag-asawang Barbara Butler at saka sa kanyang husband na si Noel Butler na nandyan sa Perth, Australia. Happy anniversary! Siyempre mga kababayan ko, i-greet po natin ato po mga viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. Happy birthday! Nandiyan rin po kasama natin ating po mga suki, mga early birds, yung lagi pong naunguna sa pag-comment sa baba sa ating comment section. Nandyan si Annabel Hoson, Elsa Hoffman, Beth Modisto. Nandiyan po si Junets Jax. Hi to, nandiyan po si Berto, si Wing Salvatierra, Merna Borromeo, Nonski Pasamonte, Vida Cardona. Nandiyan po si Apple Nash, Alicia Lick, Beth Canido, Victor Robin, Gorgonia Angela, Robin Basinga Salindong, Fibron Yula, Aspernito, Amy Mapalad, and hi to Sonia Darnaila. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, of course, I'm hoping po na sana magandang ating gising umaga at meron ng energetic po na aura katulad po kay Sir Ivan. Siyempre, as usual, doon po sa mga kababayan po nagagigising pa lang at wala pang energy, don't worry. Painitin ko po kagad inyong mga umaga kasi maraming mga baon na mga pasabog sa si Ivan at mga balita na magamit natin ipadibang po sa mga ipinapakalat ng mga fake news ng kabilang kampo ng mga fake news spreaders mga kabayan. At siyempre, dapat na silang kukurtin araw-araw kasi sila po ay salot ng lipunan. Okay, so good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Okay, so mga kababayan ko, meron palang fake news sa Ivan kahapon. Akala ko may trabaho kahapon mga kababayan. Di ba Monday kahapon? Monday, ano pala kahapon? Holiday mga kababayan. Walang trabaho kahapon. Pero sinabi ko, busy daw yung mga kababayan natin sa mga estudyante at sa doon po sa mga merong trabaho mga kababayan. Di ba? So kahapon, holiday pala.
But I think some of our viewers mga kababayan or some of our kababayans meron pong trabaho kasi hindi po lahat walang trabaho mga kababayan. Like for example, doon po sa mga private companies, so iba meron trabaho, ang iba rin po walang trabaho mga kababayan. Okay? So today is Tuesday. Diyan po sa part sa Leyte, sa amin mga kababayan, medyo maulan lagi. Napansin po ng mga kababayan natin diyan sa Leyte na lagi daw umuulan kapag nandiyan lunchtime na mga kababayan. Kapag lunchtime daw, ng tol-tol. Ito pong ulan mga kababayan. Parang na-maintain niya yung oras na yan. Siguro, yung ulan natin dyan sa Pilipinas, bumabawi mga kababayan. Kasi nga diba, sunod-sunod po yung init mga kababayan. So kapag init kasi, yung ating weather dyan, medyo maraming nagreklamo. Kasi kapag init mga kababayan, palagi pong magagamit or lagi silang gumagamit po ng aircon. Ngayon, umulan mga kababayan, sunod-sunod po for 3 days or 4 days na yata, na ulan lagi every lunchtime. Nagreklamo pa rin ating mga kababayan. Baka maglibog na. Alam nyo maglibog mga kababayan? Oy, 'di ba iba yung word po ng maglibog sa Tagalog. Kasi sa Bisaya mga kababayan, kapag maglibog, mag-confuse kasi hindi na po alam yung gagawin mga kababayan, yung confused. Yun po ay maglibog. Pero sa Tagalog pangit kasi pakinggan yun eh. Iba yung meaning mga kababayan. Ano ba yung meaning ng maglibog? Anyways, na-miss ko kagad po ang ating mga haters mga kababayan. Kumusta mga haters? Nakarelax na ba tayo? Mga taga QJC members, mga alipores po ni Digo, mga alipores po ni Kiboloy, nakarelax na ba tayo? Kumusta po ang ating Davao People Power 3? O may picto ba? Kahit anong gawin nila po na napanawagan, doon po sa kanilang mga kalyadong, mga nauto nila, mga Davawin News daw, buong Davao daw, sumama doon sa rally mga kababayan. Buong Davao, buong Mindanao sumama, tas yun lang mga kababayan. Ilan naman sila doon eh. Hindi naman sa ganun gadami mga kababayan. Baka nga hindi umawot po ng 1,000. Umawot pa ng 1,000 o sabi nga ng mainstream media, bara more or less, nandun sa sumama po sa Davao People Power Rally mga kababayan, 700. Almost 700 daw yun lahat. 700 ba yun? Parang duda talaga ako eh. Parang siguro hindi umawat po ng 200 makabayan. Sakto ba? Tapos yun po ang kanilang pinagmamalaki. Davao People Power, hindi nyo kayang mapatasik po si BBM. Sa ganun lang, kaliit ninyo, na bilang ninyo, unti lang kaunti lang po kayo ang inyong bilang. Yung sabi nila, na ilang araw na lang ngayon, itong si PBM matanggal na daw sa pwesto mga kababayan. Kasi nagsimula na daw nagalit na yung kanilang mga alipores. Hoy mga gonggong, huwag nyong idamay ang buong bansa. Kasi sabi ng mga kababayan, nagalit na daw ang buong bansa. Dahil daw sa nangyari sa QOGC, dahil daw sa ginagawa po ng kapulisan natin, pati po sa hindi po, wala daw reaksyon, inilabas po ang ating Pangulong CPP Makabayan tungkol sa nangyari daw sa QOGC. Sabi nila, nagalit daw ang buong bansa. Huwag nyong idamay ang buong bansa, kayo-kayo lang yan. Tas ilang bilang na naman kayo, hindi naman kayo umabot. 'Di ba sabi nga ni Arlene Stone makabayan, ni Arlene Rax nga na swerte lang daw yung QGC na yung mga active members nila ay umabot daw ng 7,000 makabayan. 7,000 lang pala yung active members nila. Pero sabi nila 8 million daw eh. 8 million daw. Pero mga kababayan ko, kahapon meron pong nangyaring rally doon po sa Liwasang Bonifacio. Ngayon, ito po'y binisto ng isang mainstream media kasi nga kung titingnan natin mga kababayan, doon po sa mga vlog ng kanilang mga vlogger ng kabilang kampo, marami tingnan. Kasi sa front lang lagi po nila pinapakita mga kababayan. Sa hindi po nila ibinipakita yung sa gilid-gilid, pati po sa aerial view mga kababayan, hindi na pinapakita yan. Bakit? Napakalaman ho natin, hindi pala umabot or only 100 lang po yung bilang ng mga rallyista ng kabilang kampo mga kababayan ang pumunta doon sa Liwasang Bonifacio. Nakakahiya naman. Nakakahiya naman kasi sabi nila mga kababayan, 8 million daw sila lahat. Tapos nanawagan pa nga ang kanilang secretary ng QOGC na this is it. This is the time daw na pupunta doon sa Malacanang, mag-rally sila para daw tatanggalin daw sa pwesto si BBM, mag-people power mga kababayan. Pero doon nung pumunta sila doon sa Liwasang Bonifacio, only 100 lang po kabilang
ang dumalo mga kababayan. Kahit na 'di ba nanawagan po si Hitad isa po sa nanawagan. Si Jason Sa nanawagan rin po, tas saka tinitulan niya na Black Monday mga kababayan. Ang title niya, Black Monday People Power. Black Monday, so ano nangyari? Nilangaw mga kababayan. 100 lang po katao ang pumunta doon. Kasi nga tinitulan po ng Black Rally. Kung malalaho natin, di ba doon po sa kalang EDSA na rally mga kababayan, EDSA Black Friday. Anong nangyari? Nilangaw. So ngayon, ang kanilang rally kahapon doon po sa Liwasang Bonifacio, Black Rally mga kababayan. So black yun, nilangaw pa rin po. Meron kasing masamang pangitain kapag lagyan po ng Black Friday or Black Monday mga kababayan. Diba? So nakakatawa talaga itong mga aliporis ito. Kasi nga ang kanilang ginawa mga kababayan, sindak-sindakan kasi yan. Kapag magpapadala ka po sa kanilang mga panguto, mga black propaganda, well, doon po magkakapulyot ang inyong mga kautakan mga kababayan. At saka madala ka po sa kanilang mga pinagagawa. Ang kanilang mga pinagagawa, yan po'y seditious talaga. Very seditious yan mga kababayan. So dito po, naalala natin, yung si Harry Roque mga kababayan, 'di ba nasa in contempt siya doon sa kamera. So kinamagahan, that is evening mga kababayan, I think 5 o'clock in the evening, 'di ba dumiretso kaagad itong si Harry Roque doon po sa EDSA kasi siya po ay nagrally mga kababayan, EDSA rally. Pero hindi sila pinayagan na magrally doon mismo sa shrine mga kababayan, pinagbawalan po sila. So sila po ay nagrally doon po sa may footbridge. Kung malalaw natin, di ba mo siyang sinabi po na hindi maganda po sa mga mamabatas natin mga kababayan dahil nga siya po ay nagalit na siya po ay sinat in contempt mga kababayan. Hindi daw yun makatarungan ang ginawa sa kanya. So ipakita ko na sa inyo, 1 minute lang mga kababayan para malalaman natin ang kanya mga sinasabi kasi ito po ay aaksyonan po ng mambabatas mga kababayan. Mukhang makulong dito itong si Harry Roque at saka madisbar mga kababayan. At bakit? Ipakita ko muna sa inyo itong kanyang sinabi. Ngayong ako'y nakatikim na ng pagkakakulong. Wala na akong takot para ipaglaban ang inang bayan laban sa diktador na gobyerno ng Marcos Jr. Una-una, ang sabi nila, pinastos ko daw ang Kongreso. Kayong mga nakapadood, nambastos ba ako? Hindi! 34 years of law practice. Wala ko alam ng isang korte na nagpakulong dahil hindi naka-attend ng isang hearing. Bakit sa Kongreso, isa sa 4 na hearing na naimbita ka, hindi nakarating? Bakit may pagkakakulong? Ang sagot, dahil talagang sinusupil nila ang mga kritiko ng administrasyon nito. Sinusupil nila ang kakampi ng sambayanang Pilipino at hindi lamang ang kakampi ng mga Duterte. Pero gawin na po nilang lahat. Ngayong nakita ko na mabubuhay pa rin ako, miski sila ay kulungin ako. Tatanggapin ko po ang pagkakakulong. Kung ito po ang magiging mitsa para ang taong bayan, bumalik dito sa EDSA at muli maghusga laban sa isang gobyerno na hindi na po sumasang-ayon sa interes ng mga mamamayan. Tama! Ngayon na po dito sa EDSA, tayo po ay nagpaalis ng isang Marcos. Ngayon mga kababayan ko, alam ho natin na yan po'y mangyayari at saka gagawin po ni Harry Roque mga kababayan. Kasi nga 'di ba sinabi na ngayon ng isang mababatas na bakit daw mabait itong si Roque napaka courteous kapag nandyan daw siya sa hearing mga kababayan sa Senado at saka sa Kamara, mabait daw itong si Roque. Pero kapag daw nandyan sa labas, grabe ang bunga nga mga kababayan. So alam ho natin, at sinabi rin po si Ivan, expect din natin talagang sasabog po itong si Roque at saka sisiraan naman niya yung Kamara mga kababayan at saka yung Senado. So nangyari talaga. Ngayon, ating pong mga mababatas, nakita po ang video ni Roque mga kababayan. So sabi po natin mga mababatas, ito daw ay act of sedition. It's treason mga kababayan. So possibly, siya po'y ikukulong na naman po mga kababayan. Ikukulong na naman po itong si Roque or kakasuhan mga kababayan. For more details, let's watch this. Kasi contemptible talaga yun. You are questioning the authority that was given to the Quad Committee. And when he questioned yung sinasabi nating karapatan natin na mag-cite in contempt ng mga resource person, ay that is contemptible. 2 araw matapos makalabas ng detention facility ng House of Representatives noong August 23, posible na namang madetine si dating presidential spokesperson Harry Roque. Ito ay dahil sa pag-question nito sa otoridad ng House Quadruple
People Committee o Quadcom na nag-iimbestiga sa posibleng ugnayan ng illegal pogos, illegal drug trade at extrajudicial killings sa ilalim ng Duterte administration. Ayon sa dating Malacanang official, panggigipit dahil sa politika umano kaya ito na cite in contempt ng Quadcom at pinatawa ng 24-hour detention. Nag-ugat naman ang contempt citation dahil sa umano'y pagsisinungaling nito sa mga kongresista sa dahilan ng hindi nito pagdalo ng pagdinig noong August 16. Ang sabi nila, binastos ko daw ang Kongreso. Kayong mga nakapanood, nambastos ba ako? Hindi! 34 years of law practice. Wala ko alam ni isang korte na nagpakulong dahil hindi naka-attend ng isang hearing. Bakit sa Kongreso? Isa sa 4 na hearing na naimbita ka, hindi nakarating. Bakit may pagkakakulong? Ang sagot, dahil talagang sinusupil nila ang mga kritiko ng administrasyon nito. Sinusupil nila ang kakampi ng sambayanang Pilipino at hindi lamang ang kakampi ng mga Duterte. Ayon sa House Quadcom chairpersons, ang mga pahayag ng abogado ay maituturing na contemptible act o dahilan upang ma-cite in contempt ulit ito ng Kamara. Naniniwala naman si House Committee on Human Rights Chairperson, Manila 6th District Representative Benny Abante, posibleng paglabag sa batas ang panawagan ni Roque sa publiko na magtipon-tipon sa EDSA laban sa kasalukuyang administrasyon. Mga kababayan, every Friday po hanggang lumaki, hanggang mapuno natin ang EDSA. Kita-kita tayo dito sa Biyernes dahil hindi naman po pwede na walang gagawin ng mamamayang Pilipino habang palubog ang bansang Pilipinas. Hindi po tayo papayag. Iba na sinasabi niya eh. He is now calling for sa akin it might also be treasonous, you know. Because he's now calling for a people's power to topple down the present administration. Hindi naman siguro tama yung gano'n. May pasaring naman si Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers kay Roque. Medyo parang siguro bawasan ni Attorney Harry Roque yung paniwala na napaka-importanting political figure niya. Para sikilin yung kanyang freedom of expression, para sikilin yung kanyang what do you call this, yung kanyang mga sinasabi. No? So Wednesday, August 28, nakatakda ang ikatlong pagdinig ng House Quadcom kung saan inaasahang haharap muli si Attorney Roque. Ayon naman sa abogado, nasa Quadcom ang pasya kung ipapasite in contempt uli siya. Samantala, dadalo rin sa hearing ang negosyanteng si Catherine Cassandra Leong na iniuugnay sa mga ni raid na pogo sa Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga. Nasa kustodiya na ng House of Representatives si Ong matapos ma-cite in contempt dahil sa paulit-ulit na hindi pagdalo sa pagdinig ng House panels. Inirepresenta ni Attorney Roque si Ong sa isang estafa case. Cassandra Leong is very necessary na mag-appear sa committee sa Quadcom. Nako, bukas makabayan, very exciting. Dadalo po, meron kasing hearing 'di ba bukas sa tungkol po sa Pogo Makabayan, ang Quadcom Committee. Pupunta na doon itong si Cassandra Leong. So baka merong laglaga makabayan or malamang meron itong mangyaring laglaga makabayan. So Harry Roque, be ready. Kasi bukas makukulong ka na naman, ma-cite in contempt. Kasi alam ko makabayan, 99.1% mangyayari po bukas sa kanilang hearing itong si Roque, sasabunin ito ng Quadcom Committee makabayan. Diba? Kasi diba, nangyari doon sa rally that is 4 days sa makabayan. 4 days ago, tinira po yung kamera, pati po yung Senado makabayan. So itong si Haring Roque ngayon, takot na. Ito po'y kinabahan makabayan. Kinabahan daw ang taong bayan. Sabi pa nga lang makabayan, dahil daw sa nangyari sa People Power 3 doon sa Davao makabayan, kinabahan na daw, nagpanik na daw ang taong bayan. Yung mga Marcos supporter, bakit naman kami magpapanik? Bakit naman kami matatakot? Natawa nga kami. Tawang-tawang kami. Bakit? Isa rin po sa nanawagan to makabayan. Itong si Hitad, 'di ba? Isa rin po siya nag-post doon sa kanyang account na nawagan siya na mag-form daw ng people rally doon po sa front sa Consulate Makabayan, 'di ba? Doon sa California, sa US, 'di ba? Siya po nanawagan na pupunta na doon ang kanyang mga followers, mga viewers para po mag-rally, People Power Rally
in the support daw sa KOGC mga kabayan. Pero pagkita ko sa inyo nangyari, yes, nagkaroon talaga ng people power rally doon po sa front sa Consulate mga kabayan kahapon. Pero ilan lang sila? Hindi ka umapon ng 15 mga kabayan. Placards, we are going live. So guys, who's watching right now, we are here in the middle of 5th Avenue sa Philippine Consulate natin. Ito yung Philippine Consulate natin dito sa New York City po. Nandito kami para to express ourselves of what's going on to support our country, especially in Davao City. Kung anong pinaghihirap natin pinagdaanan ngayon, kami po dito sa abroad, hindi namin kaya. So that's why lumabas din kami ngayon. Go ahead po, sir. Thank you. That's why lumabas kami dito ngayon, unexpectedly. This is the God's will na nandito po kami ngayon. So yan na ba ang people power nila mga kabayan? Ilan na bala? Gano'n lang pala dami ba? Kaunti makabayan yung nauto po ni Hita dyan po sa US or sa California. Malamang sa malamang, maraming nagalit ito kay Hitad. Kasi kapag marami pang followers or marami pang mga solid viewer itong si Hita dyan po sa California makabayan. So ibig sabihin, expected talaga na marami ang pupunta doon kasi siya po yung nanawagan makabayan. Pero ilan lang pala, hindi umabot po ng 15 makabayan. Tapos ngayon, matatanggal ba nila si PBBM na gano'n lang po hindi naman kasi kadami, gano'n lang po kaunti makabayan ang kanilang viewers, ang kanilang mga supporter na nagrally doon po sa Consulate makabayan. Nakakatawa. Ito rin pong sa makabayan, ito rin pong si Banat Bay. Kahapon, di ba, nagrally doon po sa front ng KOJC. Siya po yung nag-post doon sa kanyang Facebook account. Sabi niya, "People power na sa Davao. San ka na?" Saan na daw makabayan? Di ba? Hindi ko sila maintindihan. Sabi po ng KOGC, 8 million sila lahat. Nanawagan na po si Silis ng buong taga Mindanao daw, buong taga Davao na papumuntahin doon sa KOGC para po mag-people rally makabayan. Pero bakit itong si Banat Bay, hinanapan niya yung mga people makabayan? People power daw sa Davao. Saan ka na? Hinanap pa pala nila or naghanap pa ba sila ng people makabayan? Ang ibig sabihin, hindi talaga sila ganun kadami. Kasi nga, hinahanap pa nila ang kanilang people makabayan. Hindi yan mangyayari. Hindi nyo matatanggal si PBBM sa peso kasi hindi kayo sinuportan po ng mga Pinklawan at saka ng mga Dilawan. At lalo-lalo na, tinira ninyo ang simbahan. Lalong hindi kayo susuportahan ng simbahan kasi tinira po ni SAS, pati po ng taga-SMN na makabayan, di ba? Lalong-lalo na, kailangan nyo rin po ng suporta ng mainstream media. Pero nakuha nyo ba ang suporta ng mainstream media? Hindi po. Hindi lahat ng inyong mga piniingay sinakyan ng mainstream media. Kundi, pumunta lang ang mainstream media doon mismo po sa front ng KOGC pero hindi ito pumabor sa inyo. Kung ano ang kanilang mga nakikita, yun lang po ang kanilang ibinabalita makabayan. Di ba hinaras po yung mga mainstream media doon po sa front ng KOGC makabayan? Yes, man nangyari. Nakita ko kahapon, in-interview po yung taga TV5, in-interview po yung taga GMA. Hinaras pala sila makabayan. Kasi, bakit sila hinaras? Kasi daw, nagalit yung mga taga KOGC, bakit bias daw sila magbalita? Bakit daw, hindi yung totoo daw ang ibinalita makabayan? Hindi ba nila alam, meron pong code of ethics ang mga journalists, ang mga reporters, kung ano na po ang kanilang nakita makabayan at saka nakuha po ng information, yun lang po ang kanilang ibabalita. Bawal sa kanila po ang maglabas po ng insinuations. Yung gawa-gawa lang po ng mga istorya, bawal sa kanila yan. Kung ano na kanilang nakita, yun lang po ang kanilang ibabalita makabayan. Ang gusto kasi nila, gusto lang kakatungan kasi yung mainstream media na meron pang ibang ibabalita makabayan na papabor sa kanila. Hindi po yan gawain ngayon ng mainstream media. Order na po natin kung ano ang nakikita po ng mainstream media, yun na po ang kanilang ibabalita makabayan. Di ba? So dito ebidensya natin na sila po ay naghahanap pa po ng people makabayan. Hindi na kaya mag-people power kasi ilan lang po ang kanilang people, wala na silang people, wala na po silang power makabayan. Kaya mga viewers ko, mga minamahal ko rin po na mga haters, hello haters, huwag kayong magpapadala doon sa mga pang-uto ng kabilang kampo. Ginagago lang kayo doon, okay? So huwag kang tanga, kayo mga edukado naman kayo Huwag kayong magpadala doon. Bakit? Sila po ay mga salot ng lipunan. Huwag kayong magpapulyot po ng inyong utak kasi sayang po.
sayang po ang inyong mga kautakan na ginagamit, sana i-balance po natin. Sana tingnan po natin po yung side ng kapulisan natin. Huwag puro maniwala doon po sa mga piningay po ng KOJC members. Lalo po sa mga kabayan, di ba pinost nila na marami daw sinaktan yung mga kapulisan natin, nangharas daw sila, pang-abuso, meron daw mga nasasaktan, lumabas daw yung mga sugat-sugat mga kabayan, may mga garas-garas na daw. Di ba yun lagi pong pinakita sa kanilang mga vlog? Ngayon, ito po ay meron pong na-provide po na video ang ating kapulisan na yun po ay kanilang script mga kabayan. Stage na po yun. Yung meron kayong nakita po meron ng mga dugo mga kabayan or blood kung saan yan kasi daw hinaras daw ng kapulisan natin, sinakta daw ng kapulisan natin. Ngayon, ang kapulisan natin merong ebidensya, video, ito po ay ebidensya na yun po ay gawa-gawa lang nila mga kabayan. So ipakita ko muna sa inyo, ito pong press conference statement po ng ating spokesperson ng PNP mga kabayan. For more details, let's watch this. Meron tayong hawak na video ngayon na nagpapakita na meron na sila doon sa isang lugar doon na mismong mga miyembro ang nagsusugat doon sa kapwa nilang miyembro na para ipakita at isise sa mga kapulisan natin na galing yung injury nila sa ating mga kapulisan. We're just waiting na ma-authenticate po itong video na ito to show how desperate these people are para ipakita na umaabuso yung mga pulis natin, nananakit ang mga pulis natin. But on the contrary, yung mga pulis natin ang minumura, tinatadyakan at sinasaktan, but they maintain their composure, they maintain yung self-restraint at maximum tolerance dahil yun po yung kabilin-bilinan ng ating GPNP. Naniniwala tayo na malapit na nating matumbok kung sino itong nasasagap po nitong penetrating radar po natin. May nagpo-provide po ng information na nandyan po sila. Kaya bakit gano'n na lang po yung desire po ng PNP na talagang halughugin itong mga particular na lugar na ito. But one of the challenges really is we are being impeded at talagang grabe yung resistance na nare-receive natin. Doon kami nagtataka kapag lumalapit tayo doon sa mga lugar na pinpointed natin na posibleng kinakukuha nila, grabe talaga yung resistance at we wonder why. Oh, di ba? Ganun sila kasi sinungaling mga kabayan, sinungaling maggunggong na yon. Very desperate kasi sila. Ito mga KOJC members, very desperate po. Ang ginawa nila pong pagsugat sa kanilang sarili para ipipakita ng mga kabayan na sila daw ay hinaras dito, sinasaktan. Yun kasi ay desperate move nila. Gusto kasi nila po parang ma-divert po ang atensyon ng kapulisan natin mga kabayan. Kasi nga meron pong ginagawa na operation dun sa loob po ng KOJC sa compound na kung saan, di ba meron silang ginagamit ngayon na device na isang underground penetrating radar mga kabayan. Yung radar na yon, ma-detect nila kung meron mang heartbeats doon sa baba po ng lupa or underground, 8 feet under mga kabayan. At saka sa radar na yon, sa device na yon, kaya rin pong ma-detect yung heat signature mga kabayan. Diba alam mo natin, saka nakita na po natin po sa balita na merong 8 lahat po ng mga heartbeats na na-detect po ang ating mga kapulisan gamit po yung device mga kabayan. At yan po sila'y pinagtatawanan. Talagang inaasar sila mga kabayan, saka inalipusta na sabi pa nga ni Silis mga kabayan na yun daw 8 mga heartbeats na na-detect po ng kanilang device, baka daw yun po ay palaka, yun daw ay mga daga o rats mga kabayan kasi wala daw underground, wala daw ganun mga kabayan. Ngayon, saan ba tayo maniniwala? Sa mga KOJC members ba, mga bayaran po ng mga vlogger, mga influencers, at doon po sa mga actor nila na mga membro po ng KOJC na sinusugatan kanilang mga mukha o sa amang parte ng kanilang katawan para ipapalabas sila na sila po sinakta mga kabayan o doon po sa report ng kapulisan natin. Please comment sa baba, babasahin natin yan mga kabayan. At saka babalikan po natin po yung tungkol sa balita na 8 heartbeats. Okay, so mamaya. But before that, dito muna tayo po sa kay Senator Amy Marcos. Ano nangyari sa Ivan? Di ba alam mo natin si Senator Amy Makabayan, talagang pangit minsan ang mga sinasabi. Hindi siya sumasang-ayon lagi dito po sa ginagawa po nating gobyerno makabayan, lalo na kay PBBM. Alam mo natin yan. At alam rin po natin saan siya dito pumapanig lagi makabayan. Doon po sa mga Duterte, dito rin po sa kanang kalyado na si Kibuloy makabayan.
So kung malalaw natin, nung time po na nag-assert po ng warrant of arrest last 3 days ago mga kababayan, yung ating pong kapulisan, so di ba napalabas ka agad po ng statement, ito pong si Bato, ito na pong si Senator Amy Marcos, pati po itong si Bongo mga kababayan. Tapos dito na po tayo kay Senator Amy Marcos kasi meron nangyari mga kababayan. Sabi dito, I condemn in the strongest terms the excessive show of force by the PNP and its raid on the Kingdom of Jesus Christ compound in Davao City. Bagay ba ba? Bagay ba ba na sabihin po na Kingdom of Jesus Christ mga kababayan? Dapat nga Kingdom of Kibuloy na lang yan. Wala na po ng Kingdom of Jesus Christ. Dapat Kingdom of Kibuloy. Mas bagay pa. Sabi dito po, last August 24 po ni Amy Marcos mga kababayan, sabi niya, I urge the PNP to be more circumspect in their actions, uphold guaranteed freedoms and prioritize the safety of civilians. So after po niyan sinabi mga kababayan, or yung time po na sinabi niya yan, hindi pa po napapalabas po ng statement itong si Sara Duterte. Di ba hindi pa po? Kasi napalabas po ng statement si Sara kinaumagahan mga kababayan. So nung time na po na naglabas na ng statement itong si Sara, 'di ba sabi po ni Amy Marcos makabayan na siya daw ay feeling sad kasi nakawatak-wata daw yung unity makabayan, hindi niya inasahan na ganito po yung mangyayari. So sabi niya she is feeling sad. So sad makabayan. Kasi nga 'di ba napahayag po itong si Sara na humingi siya dito ng sorry, nagpahingi siya ng patawad sa taga KOJC members daw na dahil daw na inendorso niya itong si PBBM para iboto daw sa eleksyon ng last 2022 makabayan. So hindi po yun nagustuhan, siguro lang hindi yun nagustuhan po ni Senator Amy Marcos ang sinabi po nitong ni Sara Duterte. Until meron siya sinabi the other day makabayan. Ano nangyari sa Ivan? Mukha yatang bumaliktad, maraming nagulantang makaabayan kasi ito pong si Senator Amy Marcos, meron siyang follow-up po na sinabi. Sabi niya, Amy kay Kibuloy, sana sumuko na lang siya ng maayos. Sana sumuko lang daw ng maayos makaabayan kasi sabi niya, palagay ko kayang-kaya naman ni Pastor ipagtanggol yung sarili niya kasama ng kanyang mga abogado, kaya hayaan na natin at kausapin natin ang tropa nila na sana ay sumurrender na lang ng maayos. Yun po, nawindang lahat ang KOJC members, pati po yung mga Duterte supporters makaabayan. Nawindang lahat. Sino ba yung mag-akala na yan po sasabihin po ni Senator Amy Marcos makaabayan? Nasamantalang, di ba, sunod-sunod po yung mga pag-disagree niya dito sa ginagawa pong hakbang ng ating gobyerno, lalo na pa sa kapulisan natin makaabayan. Di ba? So dito, alam ko po kung bakit niya sinabi yan. Ito yung aking analysis makaabayan. Naalala ko natin yung sinabi ko sa inyo na survey na sa 1 million plus na views doon po sa Facebook makakabayan kasi nga napalabas po ng report sa analytics po yung RSA na pumabor talaga ang taong bayan, majority po ng taong bayan na pumabor doon sa ginawa po ng ating kapulisan sa pag-raid or sa pag-serve po ng warrant of arrest doon kay Kibuloy makakabayan. Ilan dito po? Mas marami pong pumuna sa mga Duterte, sa KOJC members, at rin po sa kay Sara Duterte makakabayan, included Sara Duterte. Malamang sa malamang na iba po ang pananaw dito po ni Senator Amy Marcos dahil po sa survey ng makakabayan na nakita niya, siguro nakiramdam makakabayan, nakiramdam. Ngayon nagising na si Senator Amy Marcos na sabi niya, parang lubog na ngayon ang mga Duterte. Paano na aking political career? I have to go back na sa mga lalista. Siguro naisip niya makakabayan, kaya ang kanyang statement ngayon, sabi niya sana sumuko na lang daw siya ng maayos itong si Kibuloy makakabayan. At yan po'y hindi kayang magawa ni Bongo. At yan po'y hindi kayang magawa po ni Basti, ni Polong, ni Sara at saka ni Digong makakabayan. Pero ito pong si Senator Bato de la Rosa, nagdadalawang isip makakabayan. Di ba kung lalaw natin, meron ipinakita sa inyo dito na isang video na siya po'y in-interview makakabayan na isang taga Davao yun 1 million na makakabayan. Sabi niya, kaya ba tayo na ba daw na manawagan tayo kay sa mga membro daw ng KOJC or Kibuloy na na sumuko lang? Sabi niya, yes, pwedeng ganun kasi meron daw siya. Di ba ganun makakabayan? Ang kanyang sinabi, parang napilitan lang
napilitan lang si Bato de la Rosa. Yes, pwedeng ganun kasi meron na siyang warrant of arrest na inilabas po ang tanggalin sa korte. So pwedeng ganun nangyari. Dapat sumuko lang siya kung depende sa kanyang gusto daw. Diba yun po kanyang palusot makabayan? So hindi talaga galing po sa kanyang puso ang sasabihin niya na pasukuin nila itong si Kibuloy makabayan. Diba? At least dito po kasi tayo may Marcos na siguro sana na tuloy-tuloy na ito. Dapat nga mag-isip-isip dito itong si Senator Amy Marcos na mas marami pa pong supporter ang mga Marcos. Sana isipin niya yan po. Sa mga survey pa nga lang, only 13%, 19% lang po yung mga Baka Duterte. How much ang dito po sa mga Marcos, ang dami, 56+% ang mga supporter ng Marcos. At mas dumadami pa ang mga sumuporta ngayon kay PB Makabayan. Dumadami na po. Bakit? Kasi nandyan na rin po yung Pinklawan at saka yung mga Dilawan Makabayan. Diba? Sana, Senator Amy Marcos, mag-isip-isip na. Kasi nakikita mo, halos lahat na po ng mga lulista nagalit na sa'yo. Kasi hindi ka marunong po dumipinsa ng konti sa kanyang kapatid na si BBM, ating presidente. Hindi siya marunong dumipinsa ng konti, kahit konti man lang po. Sana dito sa ginawa niya kay Kibuloy na pagpasukoy niya makabayan, dapat sana tuloy-tuloy na yan kasi okay naman po ang ginawa ng ating kapulisan. So before tayo magpatuloy makabayan, i-shout out natin. Nandyan po si Teresita Verian, John Ver Ramos, Del Kawai, hi to Nonoy Floren Hills, Diosdado Onanad, Danny Diaz, Lorely Bernardo, kasama rin po natin si Emelita Williams, hi to Ernesto Pantalya, Corazon Espino from Maribeles, Bataan. Nandiyan po si Lynn Gonzalez, Nay Frame, Buhay OFW TV. Nandiyan po si Zinaida De La Cruz, G. Mangira from Plaridel, Bulacan, Merly Kasupanan from Tarlac, Lorito Kalimlim Jr., Panting, Jolly The Channel, and hi to Mary Jane Tan. At saka mga kababayan ko, dito rin po sa sinabi, naalala ba natin, di ba, ito rin po si Digong na palabas po ng kanyang statement makabayan dahil po sa nangyari dito sa grupo po ng KOGC na kung saan masasabi ho natin, ito'y karma lang to. Ito'y karma makabayan. Kasi ang kanyang mga sinabi ngayon, which is taliwas talaga at saka napakalayo po sa mga kanyang sinasabi at lagi niyang sinasabi doon sa kanyang term makabayan. Sabi niya kasi na dito po ayon po sa balita sa kanyang statement makabayan, sabi niya, the remaining decent and patriotic members of the government not to be used in the enforcement of abusive and violent illegal orders following the latest raid in the Kingdom of Jesus Christ compound sa Buhangin District, Davao City. Sabi po ni Digong Makabayan, he urged government to reject abusive, violent orders after KGC raid. So ito'y talagang napaka-BS makabayan, napaka-PI talaga ang ginawa ito ni Digong. Kasi nga hindi ito ang kanyang karakter nung time pa po niya makabayan. Kasi kung maalala natin, like for example, doon po sa EGK, sa War on Drugs, lagi niyang binabalit po yung human rights makabayan. Dito po sa kanyang mga sinasabi, pakita ko lang po sa inyo. Like for example, di ba, sabi nito, shot them dead. Duterte orders troops to kill quarantine violators. So wala siyang pakialam makabayan. Gusto niya, tirahin kagad po ng kapulisan natin. Sabi ba dito, Duterte to PNP, kill 1,000, I'll protect you. Tapos meron pang mga sinabi makabayan, for example, tirahin daw ng kapulisan natin, yung pick daw ng mga kababayan makabayan. Titirahin daw sa pick yung mga pasaway daw ng mga babae makabayan. So maraming nagalit sa kanya na human rights. Yung mga human rights advocacies makabayan. Our advocates nga pala, yung mga human rights advocates, galit na galit sa kanya. Kasi nga, ang ginagawa po ni Digong noon, talagang grabe na, talagang yun po ay totoong overkill makabayan. Yun po ay totoong overkill. Dito sa nangyari po sa kanyang kaibigan, kanyang best friend po na si Kibuloy, sabi po niya, overkill daw nangyari. Diba? Nakakatawa talaga. So, nangyari po ito kay Digong, ito po ay totally akarma makabayan. Bumalik sa kanya. Ang kanya mga ginagawa po ng mga mali nung time po sa kanya, siya po ay isang presidente makabayan, nangyari rin po ito ngayon sa kanya. So, parang bumaligtad makabayan. Bumalintong sa kanya. Ang tawag doon makabayan, yung
Bumirang nga pala. Ito'y bumirang sa kanya mga kabayan, di ba? So at means, yan po ay karma. Nakarma si Digong. So before na magpatuloy mga kabayan, well, good news tayo. Baka kasi po makalimutan natin at saka hindi po natin makita ang ating ginagawa po ng ating Pangulong si PBBM mga kabayan. For more details, let's watch this. Sa paggunita ngayong araw ng National Heroes Day, binigyang pugay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga tinuguriang modern-day heroes. Kabilang na dito ang mga patuloy na nagsusulong ng kapayapaan at kaligtasan ng mga Pilipino. Yan ang ulat ni Alan Francisco. Taimtim na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagdiriwang ng Araw ng Mga Bayani sa libingan ng mga bayani sa Taguig City ngayong araw. Una siyang nag-alay ng bulaklak sa unsung soldiers. Sa kasinundan yan ng kanyang talumpati kung saan una niyang binigyang pagkilala ang mga bayaning nakipaglaban noon para sa kalayaan ng Pilipinas. Lapu-Lapu and his warriors stood firm and defiant against foreign aggressors. Dr. Jose Rizal, whose brilliance and passion sparked the revolution. Andres Bonifacio, Antonio Luna, and the Katipuneros, whose dauntless courage blazed the trail for freedom. Gabriela Silang, Trinidad Texon, Teresa Magbanwa proved that Filipino women are just as fierce and valiant as their male counterparts. Their bravery and determination paved the way to the freedom that all of us enjoy today, although it came at a high cost. Their peace, their rights, their lives. Sabi ng Pangulo, paalala ang sakripisyo ng mga bayani sa ating lahat na maging vigilant o mapagmasid upang mapanatili ang kanilang ipinaglaban. Let our commemoration today teach us the importance of not only remembering our heroes, but also of continuing to perpetuate their legacy of patriotism and of nobility. After all, heroism is not confined to just the history books. Heroism also lies in him and her who are virtuous, in those who are compassionate, in those who are just. Binigyang diin din ni Pangulong Marcos ang ambag ng mga maituturing na modern-day heroes o yung mga makabagong bayani. Gaya na lamang ng mga miyembro ng Navy, Coast Guards at mga sundalo na nagpoprotekta sa bansa. Nariyan din ang mga healthcare workers at mga overseas Filipino workers at iba pang mga Pilipinong marangal na nagtatrabaho. We also see it in the overseas Filipinos who leave the comfort of home to support their loved ones, in the ordinary workers who turn the gears of our economy, and in the farmer and fisher folk who increase our agricultural output to put food on every Filipino's table. It is emulated by educators who lead our fight against illiteracy, journalists to promote truth and accountability, the environmental advocates who ensure that we and our children will have a safe place to call home. Ang mga atletang Pilipino na sumabak sa katatapos lang na Paris 2024 Olympics ay hindi rin nakalimutang saluduhan ng Pangulo. All our Olympic athletes who persevered and highlighted once again the Filipino talent in the field of sports. Soon, the Paralympic Games will start, and the 6 Filipino Paralympians are already there, making us proud. The extraordinary strength and dedication to compete despite their disabilities are a symbol of hope for all of us. The national pride they brought and continue to bring home is unrequitable, not by awards, not by effusive praises, not by incentives. Panawagan din ni President Marcos sa bawat isa, maging bayani sa simple nating paraan, kasabay ng pagkataguyod sa demokrasya, pagtalima sa batas, at pagdepensa sa soberanya. Let us acknowledge the significance of history and pass it on to our young Filipinos so we can nurture in our children the love of country. For it is only in that patriotism that we can preserve our national identity. Let us pay homage to our past so that we can be worthy of the freedom that our ancestors fought for and of the bagong Pilipinas that we can proudly leave to succeeding generations. With this vision ingrained in our endeavors, we can build a nation where the dreams of our heroes are realized in every home, in every community, in every single Filipino heart.
Okay, so palapakan natin po ating mga hero mga kabayan. And also palapakan rin po natin si PBBM. So ganun po katikas ang ating Pangulo mga kabayan. Di ba neat talaga tingnan si PBBM, no? Magaling po si PBBM. So yan po ay taliwas sa mga sinasabi po ng kabilang kampo na adik na mga kabayan. Bangag daw walang ginagawa. Walang bang ginagawa si PBBM? Hey! Pansin nyo lang. Napansin nyo ba yung pagbilis po ng pagbagsak po ng peso natin mga kabayan? Hindi po magsak, bumaba po. Kasi nga 'di ba nung last month lang, that is 58. Ngayon napansin nyo ba? 55 na mga kabayan, 55 point something, 92 yata yon. Basta bumaba po mga kabayan at ang bilis talaga bumaba in just a span of 3 weeks mga kabayan, 3 weeks. So ibig sabihin, talagang nagsulit ngayon ang ating ekonomiya. Na maintain mga kabayan, sa iba rin po sa aspect, sa part po ng ekonomiya natin, tumaas na. So sana po mga kabayan, no, sana masundan ito ng sweldo natin mga kababayan dyan sa Pilipinas. Sana na mataasan pa ng konti. Anyways, bumaba na po ng peso natin eh. Pati po yung mga bilihin natin, papunta na doon mga kababayan. Papunta na yan doon. Asan natin yan. Okay? Siya nga pala, before ko makalimutan mga kababayan, meron pong palang exciting po na mangyayari doon po sa Kamara mga kababayan. If I'm not mistaken, saka hopefully po hindi ito ma-risked mga kababayan. Kasi ang schedule po sa budget hearing po ni Sara Duterte sa OBP, 'di ba? August 27 po mga kababayan. So August 27, ngayong araw ho 'yun. So sana nangyari, no? Kasi excited talaga ako eh. Gusto ko makita paano sabunin itong si Sara ng ating po mga mababas mga kababayan. Kasi nandyan po sa Kamara yung magaling talagang magtanong, yung hindi natakot, talagang hubaran mga kababayan. Mababalatan ka talaga, di ba? So sana nangyari. Anyways, i-check ho natin yan mamaya. Mga kababayan ko, ipakita ko sa inyo muna ang vlog po ni Mike Abby. For more details, let's watch this. Ang pagrespeto sa batas, pagrespeto sa gobyerno, pagrespeto sa mga law enforcement agency ay isa hong magandang halimbawa na ikaw, kayo, o anumang grupo ay professional, makatao, makadiyos, at makakapwa. Okay? Kaya ako sinasabi yan kasi dito po sa nangyari at nangyayari between Philippine Government, Philippine National Police, Philippine Law, at yung Kingdom of Jesus Christ ni Apollo Kibuloy ay hindi natin nakikita yun. Para sabihin natin yung pagiging makatao, makadiyos, respeto sa law enforcement at sa pamahalaan at sa ating batas. Kasi mahalaga yun eh. Ano man pong organization, religious man, business, o anumang non-government organization, o maging sa politika or sa gobyerno, may batas po kasi na dapat ay pinapairal, dapat na respeto, dapat sinusunod. Kasi ang batas ang magiging daan at gabay para sa pantay-pantay na pamumuhay, pantay-pantay na malayang mamamayan, pantay-pantay na may proteksyon ang mamamayan. Ngayon, kung hindi mo re-respeto ang batas at ang inyong paniniwala, ang inyong susundin, ang inyong paniniwalang kayo ay tama, abay, mahirap yan. Paano nyo makukumbinsi ang tao na kayo ay tama kung hindi kayo sumusunod sa batas? Paano kayo irerespeto kung hindi kayo sumusunod sa batas? Paano kayo sasamahan at kakampihan kung iba ang inyong paniniwala sa gobyerno at sa mga batas na pinairal? Mahalaga po kasi yun eh. Hindi man tayo nagmamagaling. Pero siyempre, ang akin pong sinasabing ito ay dapat ay maging aral, maging paalaala sa lahat ng tao, sa lahat ng Pilipino, lalo tigit, nandito kayo sa Pilipinas o nasa abroad. O kahit saan pa kayong lugar na doon, may batas. Mga Pilipino, pag nagpunta ng ibang bansa, sumusunod sa mga batas at regulasyon kung saan sila nandoon. Hindi nila kinukontra, hindi nila pinoprotesta at hindi sila lumalabag sa mga batas kung saang bansa nandun ang Pilipino. OFW, turista,
or nagkaroon na ng pamilya. Bakit pag nandito sa Pilipinas, hindi ko po nilalahat? Inuulit ko, hindi ko nilalahat. Bakit may mga sektor na ang piling nila above the law? Na ang piling nila sila ang dapat masunod? Bakit ang piling nila sila lagi ang tama? At gumagamit at may nagpapagamit na mga vlogger pa at mga taga-suporta para linlangin ang taong bayan sa kanilang paniniwalang mali. Ito po kasing nangyari sa kampo ni Kibuloy, PNP, under General Nicolas Torre III, dan sa Provincial Regional Director ng Davao Region, at siya yung head, pinakamataas na pulis. Sila po ay nandyan hindi para manggulo. Sila ay nandyan para ipatupad ang court order under the law. Kasi si Kibuloy may kasong sexual harassment, qualified human trafficking. So may pananagutan siya sa batas. Hindi ko sinabing guilty. May pananagutan siya at obligasyong sumunod sa batas kasi may kaso at mayroong court order. Pero bakit minamali nila ang pulis? Bakit minamasama nila ang gobyerno na nagpapatupad ng batas? Anong gusto nyo? Pagka kayong may kasalanan o kayo yung may kaso, ang batas hindi papairalin? Sino kayo? No one is above the law. Hindi ho ba? Napakasamang procedure, napakasamang pangitain na kayo hindi susunod sa batas, tapos ang gobyerno susunod sa inyo? Paano kung lahat na lang sektor, wag naman sana, o lahat na lang ng mga Pilipino, gano'n na magiging attitude, gano'n na magiging prinsipyo, na ang tingin nila above the law, na ang tingin nila sila ang tama, hindi sila susunod sa Philippine law at Philippine authorities. Abay, anong mangyayari? Tayo po ay demokrasyang bansa. Under 1987, merong tayong karapatan. Kung sa tingin ninyo mali ang ginagawa ng pulis, dalhin nyo sa korte ang usapin. Kung sa tingin nyo mali ang ginagawa ng gobyerno, nandyan ang mga korte tulad ng Supreme Court, nandyan ang Court of Appeals, nandyan ang korteng nag-issue ng warrant of arrest. Bakit dadaanin nyo sa fake information na paggamit ng mga vlogger para sirain, linlangin ang mamamayang kayo ang tama at hindi ang estado, hindi ang batas? Abay, kalokohan nyo. Sinasabi ko po at paninindigan ko, kahit sino man kayo, sino man tayo, may batas na dapat sundin. Kasi pag hindi natin sinunod ang mga batas, hindi yan magandang halimbawa o hindi magandang ipamana sa inyong pamilya, sa inyong organization o sa inyong mga relihiyon. Sino man, basta Pilipino, under the law kayo. Under the law tayo. Ganun po yun. Kasi, kaya ko ito sinasabi, ibang-iba na po ang pananaw at sinasabi in public ng mga vloggers na kanilang kakampi, ng kanilang mga membro, ng kanilang mga taga-suporta. Galit na galit sila sa hindi nila alam ang kailang ginagawa. Galit na galit sila sa mga otoridad. Galit na galit sila sa pulis at sa gobyerno, lalo na kay Pangulong Marcos. Anong kasalanan ni Pangulong Marcos at ang gobyernong ito? Walang kinalaman ng gobyerno sa complainant na di umano'y biktima ni Kibuloy. Walang kinalaman ng Executive Department sa court order, warrant of arrest na ini-issue ng korte. Kasi merong 3 branches of government. Executive, legislator, at saka judicial body. Dapat alam nyo yun. Ngayon, kung kayo'y magpapalinlang, magpapagamit sa mga mapalinlang na grupo, abay magagalit kayo sa gobyerno na hindi nyo alam yung ikinagagalit. Di ba? Magagalit kayo sa gobyerno, kasama kayo sa hindi sumusunod. Pero kung naintindihan ninyo na walang politika ito, walang political harassment, merong court order na dapat ipatupad, abay, dapat alamin nyo yun. Kasi mas delikado at mas hindi tama na ang gobyerno o ang pulis ay hindi gagalaw para magbigay ng hustisya sa di o mano ay biktima. Hindi magandang hindi gagalaw ang gobyerno sa mga court order. Mas masama yun. Anong klaseng gobyerno tayo? Paano tayo irerespeto ng international community kung yung batas hindi natin pinapairal? Kaya ang lahat, kahit sino, hindi lang si Kibuloy at ang kanyang mga followers, pag hindi kayo sumunod sa batas, kayo ang may problema. Kailanman, uulitin ko, mga kaibigan, hindi susuko ang gobyerno sa inyo. Hindi ibibigay ng Estado ang prinsipyo ng Philippine law.
mananaig at ipagpapatuloy ang pagpapatupad ng batas. Okay, speaking of mapaglinlang po na vlogger mga kabayan, ngayon ipakita ko sa inyo itong napaka-desperate move po ni Sasot. Sasot naman po mga kabayan. Kasi nga di ba lahat sila talagang nanawagan kahapon na mag-people power rally mga kabayan. So ito pong si Sasot, doon po sa social media, siya po'y nagkalat mga kabayan. Sumabay. So ito po ang kanyang sinabi, napaka-desperate talaga kasi nga pag-aakala nila na si BBM bagsak mga kabayan or bumagsak. Ilang days na lang daw, matatanggal na daw sa pesto itong si BBM kasi galit na daw ang taong bayan mga kabayan. Ang buong bansa. Buong bansa pa, idinamay pa tayo na tayo po'y botante, tayo po'y Pilipino mga kabayan, hindi naman natin suportado po, hindi natin po sinuportaan yung kailang poon po na si Kibuloy at saka rin pong kanilang mga poon ngayon mga kabayan, sila si Digong, Sara, tsaka yung mga tanga na si Basti at saka itong si Pulong mga kabayan. Hindi natin suportado niyan. Sas, wag mong idamay ang buong bansa. Kayo lang yan. 13% lang po kayo. So, tayo po, sagutin ho natin mga kabayan. Ito mong sinabi kasi pinaparinggan niya si BBM. Gusto ko lang ipaalala kay Bongbong Marcos, wala na tayo sa panahon ng tatay mo. Na nung panahon ng tatay mo, kaya niyong kontrolin ng information. Nung panahon ng tatay mo, wala pang social media. Wala pang smartphones. Okay? Wala. Kaya ngayon, you will never get away with this. Okay? At ang sinasabi ko nga, yung pangarap mo, Bongbong Marcos, na the Marcos name would be redeemed internationally, will never happen. Kawawa ang mga anak mo dahil yung tag against the Marcoses, it will go on. Okay, so sabi niya mga kabayan, wala na daw sa panahon po ng kanyang papa mga kabayan kay Marcos Sr. Ang nangyari ngayon. Kasi wala ba daw, sa panahon daw ni Apulacay, wala daw smartphone, wala daw mga social media sa panahon ng mga kabayan. Kaya ang mangyari daw ngayon kay PBM, kasi daw meron daw smartphone, meron daw mga vlogger, kasi according po sa aking pagkakatindi sa kanya mga kabayan, may mga vlogger na, may mga social media na, may mga smartphone na. So very easy daw i-segregate yung or ibalita yung mga nangyayari mga kabayan. Kaya daw itong si PBM, sabi niya, you will never get away with this. Sabi niya, ang pangalan daw ng Marcos ay hindi daw ma-redeem internationally. Hindi daw mangyayari mga kabayan. Kung hindi pa na-redeem ang pangalan po ng Marcos mga kabayan, pinagkakatiwala or pagkakatiwalaan ba siya ng mga investors from other countries mga kabayan? Do you think paniniwalaan si PBM? Do you think paniniwalaan po yung Pilipinas or President Marcos na mag-invest po yung mga investors doon sa ibang lugar mga kabayan kung hindi pa na-redeem ang kanilang pangalan? Ang ibig sabihin, yung nangyari po kay Marcos Sr., kay Apulacay mga kabayan, hindi po naniniwala yung mga lider ng ibang bansa kung bakit nangyari yun sa kanya mga kabayan. Hindi naniniwala lahat, kundi yung mga investors po na mga malaki doon sa ibang lugar, intact pa rin po ang kanilang suporta sa mga Marcos. Naniniwala pa rin po yung mga investors from other countries sa kakayahan po ni PBM mga kabayan or ng isang Marcos. Yun, ito po yung taliwas sa sinabi po ni Sas. Okay, sakyan natin po kanyang sinabi mga kabayan. Natanggal daw kasi si Apulacay sa panahon po niya mga kabayan kasi nga siyempre wala daw smartphone ng panahon na yon. Wala pang smartphone mga kabayan. Siyempre maraming nauto naman kasi. Ang nangyari po sa Marcos noon, marami kasing nauto na mga mainstream media na hawak nila po yung mainstream media. Nakaroon nga lagi ng black propaganda mga kabayan. Nakaroon po dito ng media blackout sa panahon po ni Apulacay at marami pong nag-tridor kay Apulacay po noong time na yon. Bakit? Kasi wala pa pong vlogger mga kabayan. Wala pa pong social media. Tapos ngayon, ginitreat niya ngayon si PBM na hindi daw makakawala dito, hindi daw makalusot si PBM kasi marami daw mga vlogger, meron daw social media, mga smartphones na. Mas lalong hindi matatanggal si PBM kasi may mga pro-admin ng mga vlogger. Ang mga pro-admin ng mga vlogger, sinuportahan po ng mga Marcos supporter, sinuportahan po ng mga lolista at saka ng mga Pinklawan at ng Dilawan.
Solido ngayon ang mga pro-admin vlogger. Napansin ba natin mga kabayan? Di ba solido na ngayon ang mga pro-admin mga vlogger? Kaya nga maraming nagagalit ngayon ng mga vlogger ng kabilang kampo. Kaya nga maraming nagagalit ngayon sa mga pro-admin mga vlogger na mga alipuris na mga nauto na mga membro ni Kibuloy, membro ni Kibol, ni Sara, mga nauto po ni Digong. Maraming galit ngayon sa mga pro-admin vlogger. Bakit daw pinaniwalaan mga kabayan? Bakit daw hindi daw sinuportahan ang kanilang pinagsisigaw na people power? Napansin ba natin po sa mga comments sa baba mga kabayan? Ang daming galit kay Sir Ivan. Fake news daw tayo. Fake news daw tayo. Bakit daw sinisiraan lagi si Sara Macaba? May nagalit. Diyan lang ito. Basan-basan niyo lang po dyan sa baba. May mga nagalit kay Sir Ivan. Bakit daw sinisiraan po yung mga Duterte at saka si Sara Macaba yan? Hindi na po kailangan sisiraan si Sara kasi siya po ay sira talaga mga kabayan. At siya na po mismo ang sumisira sa kanyang sarili. Sa mga sagot niya sa mga ambush interview, simplang. Sa mga sagot niya doon po sa mga Senate hearing, simplang. At lahat po ng kanyang mga open letter, simplang mga kabayan, bumabalik sa kanya. Magbubumirang po ang mga nangyayari. Kasi ang ginagawa lang po ni Sir Ivan mga kabayan, ipinapaalam po. Nakaroon kasi tayo na ng amplifying informations tungkol ito sa nangyari at ginawa po ng Duterte na ngayon po ay nababalatan na at nakita na po ang kanilang totoong intensyon at ang kanilang pagkatao mga kabayan. So yan po ang ginawa ng mga vlogger. And very fortunate enough, suportado tayo ngayon ng mga pro-admin po na mga followers mga kabayan at saka mga supporters. And thank you so much nga pala sa mga Marcos supporter, saka sa mga loyalista, mga Pinklawan, mga Dilawan, marami itong mga kasama itong mga kabayan. So thank you so much. At dito po sa ating ginagawa, nalaman po ng taong bayan, marami nang nakakalam po sa mga ginagawa ngayon sa mga kabulastugan, mga kalukuhan pong ginagawa ng mga Duterte. Mga fake news, feedless naman kasi sila mga kabayan at dapat natin silang kukurtin araw-araw kasi sila po ay salot ng lipunan. Okay, so ipakita ko rin po sa inyo mga kabayan ang vlog po ni Arlen Stone. For more details, let's watch this. Dahil itong mga workers ni Kibuloy sa pagtabon-tabo nila kay Kibuloy, sa pagtakip nila dito kay Kibuloy. And I would not blame our cops, no? Our police na gagawin ito. Tinanggalan po sila ng power, ng electricity and water inside of the compound. So that is a good thing. At meron silang lockdown na ginagawa doon. Yung mga workers na lumabas, hindi po sila makakapasok unless this operation is over. At yung mga nasa loob, hindi po sila makakalabas hanggang ito ay matapos. So, ngayon po, yan ang sitwasyon ngayon. Napakainit ng sitwasyon dyan sa loob ng compound ni Kibuloy. And we're hoping na lalabas si Kibuloy ng kusa. Ngayon, sino ba itong possibilities ng mga 8 heartbeats at 8 na mga tao na nagtatago sa ilalim ng JMC, guys? Ito ay, una, si Kibuloy, Ingrid Canada, si Crescente si Inting Canada, si Jacqueline Roy, Sylvia Simanes, tawag nito, si Helen Panilag, na wanted din dito sa US kasama ni Kibuloy, si Tessie Dandan, at dinamay pa nila itong si Stephanie Ibarra. Na itong si Stephanie ay hindi naman wanted. Dinamay nila sa pagtago. Kung ano man yung binabalak nila, ano man yung mga binabalak ni Kibuloy, sana wag idamay si Stephanie. Bakit nila tinago si Stephanie? Bakit nila dinamay si Stephanie? Kasi alam nila na kung si Stephanie ay makuha at kung ito ay magsasalita, talagang yabo ang kingdom ni Kibuloy. It's better to keep her. So, kaya 8 po ang nakita o na-locate na mga heartbeats, ng mga body heat of the people because dinamay nila si Stephanie sa pagtago-tago nila. Bakit? Kasi sabi ni Kibuloy, without Stephanie, there is no kingdom. Kasi itong si Kibuloy, very siya dito kay Stephanie, parang natuliro, nabuang talaga dito sa kay Stephanie. Ito si Kibuloy. Kaya sinama niya sa pagtago kahit wala namang kasalanan itong bata na ito.
Inisente ito. Sa kanya to lumaki pero kinain din niya. Hindi niya pinaaral kaya tuloy takot siya na baka makuha ito ng si Stephanie at kapag ito ay mag-umpisa ng magsalita kasi hindi nga niya pinaaral ito. So kung ano yung sasabihin, kung ano yung itatanong mo kay Stephanie, talagang lalabas yung katotohanan. Kaya tuloy tinago nila. And these are the 8 possible people na nalocate ng PNP sa ilalim ng JMC. Again, si Kibuloy, si Ingrid Canada, si Inteng Canada, si Tessie Dandan, si Helen Panilag, si Selvia Simanes, si Jacqueline Roy, at si Stephanie Ibarra. Kasi sa lahat ng mga pastorals na hindi kasama sa kasong ito, na hindi wanted, si Stephanie lang ang hindi nakikita. So therefore, isa si Stephanie na tinago kasama si Kibuloy. So yan po ang ating yan po ang ating meet ngayong umaga na ito. So hopefully guys, na-provide ko sa inyo yung yung ating important updates. Kaya guys, idalangin natin na itong mga PNP ay mabigyan pa sila ng continuous strength ba. No, kasi hindi din biro itong kanilang misyon. Kasi itong si Kibuloy parang si Osama Bin Laden na eh. Plinano talaga niya the next move. Kung kung yung plan A, plan B na sinasabi niya before sa amin, talagang ini-execute niya na ngayon. No? So itong pagtago niya sa ilalim, akala niya hindi malukit. Buti na lang high-tech na tayo ngayon. No, meron na palang device diyan sa Pilipinas na ginagamit ng ating mga law enforcers, no, na parang katulad din dito sa US na nalulocate yung mga heartbeat, yung body heat ng tao kahit below the ground. So at least meron na tayo dyan at oras na lang talaga ang bibilangin para makita na malocate na si Kibuloy at yung mga kasamahan niya. And hopefully guys, ito ay magiging peaceful, no, na pag-locate, na pagkuha kay Kibuloy. Kasi as of now, pagod na rin yung mga PNP natin at lalong pagod na yung mga workers ni Kibuloy. And you know what happened kung tayo ay kulang ng rest, kulang ng tulog, at kulang pa sa kain, talagang yung mainit na nga dyan sa Pilipinas, dadagdagan pa ng init ng sitwasyon, it could be bad, no? Pero sana naman wag mangyari. No, sana naman wag mangyari. Kaya po ang nangyari ngayon, they are guarding the area. They are guarding the area para hindi matukoy ng mga PNP ang entrance ng area na ito. But this is what I can say, no? Sa ating mga law enforcer diyan, may mga carpet area po diyan, lalong-lalo na sa kwarto ni Kibuloy at kwarto ni Stephanie. May mga carpeted po 'yan. You can probably take the carpet off at makikita ninyo ang entrance. Kasi imposible po na si Kibuloy ay magtatago sa lugar na yan na wala siyang access sa kanyang bedroom sa taas at sa bedroom ni Stephanie. Kasi yung bedroom ni Kibuloy at ni Stephanie magkadikit po. Meron po silang tawag nito lagusan, in and out sa mga bedrooms na yan. So, hopefully you can move around the furniture, kung ano man ang mga nandoon, you can move around para makita ninyo talaga yung entrance papunta sa lugar na yan, no? At saka hopefully yung ating asset na pinapadala natin to help out ay makatulong talaga sa operation na ito. So ngayon guys, gusto ko ring i-tackle, no, itong mga hindi namin nakikita, hindi namin na-observe itong mga personal bodyguards ni Kibuloy. No, hindi namin nakita sa mga videos. So, gusto ko lang i-call out para makarating ito sa ating PNP at sana guys, ma-share ninyo itong videos na ito, itong live stream na ito, para makarating sa tamang
tamang tao, no? Sana mahanap natin itong si Ramil Bayang, si Tel Adan Rivas, si Cardona, itong kapatid ni Nuri Cardona, si Pedi Tunyakaw. Isa ito sa mga tirador ni Kibuloy, itong si Pedi Tunyakaw, at isa ito sa close-in na bodyguard ni Kibuloy. Hindi po namin nakikita ito now. So, we're suspecting na isa ito sa mga tao na nag-guard kung saan yung entrance ng location ni Kibuloy. At itong si Nilo Ahon. So, again, I will mention these names, no? Na i-share po natin itong video na ito para makarating sa ating mga kapulisan na mahanap nila itong mga close-in bodyguards ni Kibuloy na si Ramil Bayang, Tel Adan Rivas, si Cardona, si Pedi Tunyakaw at Nilo Ahon. Hindi po natin sila nakikita sa mga videos na pinopost nila. So, it's highly likely na itong mga ito ay isa sa mga nagprotekta kay Kibuloy sa entrance. So kung saan ito nakapost, it's highly likely na andyan ang entrance to Kibuloy's passage, no? So ano pa yung mga factors na dapat i-consider ng ating mga kapulisan? Hanggang andyan na lang din sila, and their mission is hindi sila lalabas sa compound ni Kibuloy hanggat hindi nila dala ito. So para makatulong po, these are the factors that can be manipulated, no? Yung carpeted na lugar, tanggalan yung mga carpet sa floor, yung mga appliances, they can move the appliances around kasi may mga yung dishwashers, yung mga refrigerator sa likod niyan, it could be the entrance of Kibuloy's passage, no? Yung mga vehicles, i-move around sila, yung mga people and furniture. So ngayon guys, ipapakita ko sa inyo ang location kung saan itong heartbeat nakita. Regalo ko sa inyo ngayong Lunes ng umaga dyan sa Pilipinas sa lahat ng ating mga viewers. Ito guys, ito yung mapa, close in na map sa compound ni Kibuloy. Ito yung JMC. And sa first floor po nito, andito yung mga kwarto ng pastoral at kwarto ni Kibuloy. At yung admin, andito din. Asan ba yung heartbeat guys? Ito yung tinatawag nila na Heart of David sa grupo ni Kibuloy at ni Kibuloy. Ito yung Heart of David. Nakita nyo guys itong circle na itong may arrow dito. Ito yung Heart of David na sinasabi. Diyan nila na manmanan itong 8 heartbeats na it's highly likely na yung 8 heartbeats na yon sila yon ni Kibuloy, at dahil dinamay nila si Stephanie dito sa pagtago-tago nila, kaya naging 8. So ngayon, saan yung pwedeng entrance nito? Before yung entrance ng mga underground ni Kibuloy ay nasa kwarto lang ni Stephanie at kwarto niya. Pero hindi po natin alam ngayon na nagbago na. According to our sources po, nahirapan yung ating PNP. So ngayon, what we can do is to help out. Sabi ko nga sa inyo, may pinadala tayo na asset to help out the operation. So hopefully, magiging helpful na ito. So, yan lang muna ang pwede kong ma-share sa inyo guys, ha? I-unshare ko na yung aking screen para hindi masyadong mahalata. Okay, so kasama rin po natin ngayong araw si Mary Jane Tan, nandiyan po si Danny Diaz, Benjamin Gonzalez, hi to JP Fragata, and hi to Ma'am Veron Gabiula. Nandiyan po si LC Malaay, Sarah Bartman Vlog, Erlinda Ibasco, Shane Sagittarius, kasama rin po natin si Angelita Hulsinger, Army Lagaso, Rosemary Mercado,
Hi to Jestopto from Calamba, Laguna. I-shoutout natin si Jemson, si Jem, si Jeriel, and Regine ng Badawi, Cebu. Greetings come from Rodolfo Randarabor, Tansa, Cavite. Nandiyan po si Timoteo Ovejero from Isuzu, Pampanga. Jaime from Cavite. Queenie Guevara, Jillian Quezon, John Wick, and Emmy Griffel. Hi to Ashen. Nandiyan po si hi to Mrs. Roston Ambas, and hi to Elmer Casiliano of Maclinan Company from Wellington. Greetings come from Ronelyn Lamsin. Nandiyan po si Sports Shinobi from South Korea, Evelyn Garcia, Pipito Macaranas from Canada, Amor Sulo ng Dasmariñas, Cavite, and hi to Elsie Malaay. Okay, so thank you so much nga pala mga kabayan sa ating po mga viewers, no, mga nag-comment dyan sa baba sa comment section na hindi ko po na-shoutout ngayong araw. Hopefully, sa ating next po na vlog, ma-shoutout ko na po kayong lahat mga kabayan. Okay? So anyways, yan pong ating mga nakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po mag-share. Libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, nagising kami ngayong araw at sinumulan ang isang bagong araw na may panalangin at pasasalamat. Ngayong araw, naway pangunahan, tulungan at pagpalain ng Diyos ang lahat ng tunay na nagmamahal sa Panginoon. Naway ibigay ng Diyos ang kanyang karunungan sa ating puso at isipan upang matuto tayong makilala kung ano ang mabuti at kung ano ang masama at kung ano ang nakalulugod sa Diyos at kung ano ang kasuklam-suklam sa Kanya. Akayin mo kami na masundan ang daan ng Diyos, matakot sa Diyos at iwasan ang kasamaan at maging mga taong nagpapasaya sa Diyos. Idinadalangin ko ito sa pangalan nating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.